Hello guys and welcome to TG here. And ngayon mag-unbox po tayo. Meron akong binili sa online na action camera para maging secondary camera ko sa aking pag-motovlog. So unbox natin siya. Let's go! So itong parcel na to, ang in-order ko is Akaso B50X na action camera. So medyo old model na siya. Lumabas tong camera na to na way back 2019, pero naisipan ko na bumili pa rin ng ganito na camera kasi maganda kasi yung reviews niya. So simulan na natin yung pag-unboxing. Ito yung gusto ko sa online shop na to guys, kasi laging maganda yung packing nila. Hindi kagaya ng isa na online shop na hindi ko lang papangalanan, pero lalo na yung partner nila na Korea. Alam naman natin na nagiging viral yun sa social media na hindi maganda yung pagtrato nila sa mga parcel nila. Pero ito so far, ilang taon ko nang suki itong online shop na to. Kaya ito ko siya. So mukhang meron pa tayong freebies guys. Kasi ito yung carton ng ito yung box ng camera eh. Saka meron pa naka-attach. So most likely meron tayong freebies. So tingnan muna natin guys kung ano yung free na binigay ni seller. Kaya ano siya guys, free. Free lang to guys, hindi to kasali sa binayaran. Pero maganda siya. Ayan. Wow. Ang ganda niya. Ano siya, ito yung ginagamit na goggles ng mga dirt bike, nagde-dirt bike, tsaka yung mga nag-skiing. Ito yata yun. Ang ganda niya. Oh. Free lang siya guys. Ang ganda. Diba? Napaka-generous naman ni seller. Shoutout sa seller. Lalagay ko na lang sa screen yung pangalan ng seller. Yan, finish. Tabi muna natin. So, ito yung box ng ating main item. Ayan, guys. Ito siya guys. Akaso B50X. Ayan siya. So ito siya guys, ang kanyang nakalagay what's in the box. Yan, action camera, waterproof case, remote control, battery charger, battery, USB cable, protective back door, clip 1, clip 2, and etc. Basta maraming laman. Tingnan na lang natin guys mamaya. Kasi sobrang daming nakalista. So buksan na natin. So ito na siya guys. Yan. Ayan na siya. So
ito yung kanyang ano, paano ba ito tanggalin? Wala ko idea paano ito tanggalin na. Ayan, natanggal na siya. So ito yung unit. Ayan. Tapos bubuksan natin itong kanyang accessory box. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Quick start guide. Maliit lang yung quick start yung guide niya. Kasi mostly sa mga manual nito nasa internet na yung download. I don't know kung ano yan. Ito yung mga clip, mga bracket, mga typical na mga bagay na ito yung remote niya guys. Oh. Sa ibang clip, mga strap, flannel cloth, yan, mga mounting bracket, marami pang iba. Meron siyang skeleton case guys. Unlike dun sa nabili kong Dragon Touch Vista 5, meron siyang skeleton case. Tapos nandito yung charger. Ito, charger. So, battery. Dalawang battery. Ayan. Tsaka yung spare niya na back door. Ayan. So, ito guys. Ito mismo yung main item niya. So, same lang sila ng casing ng Dragon Touch Vista 5. Papakita ko nga pala sa iyo yung aking isang camera. Ayan o. Same lang sila ng casing, di ba? Tataka kayo, bakit same na same? Kasi iisa lang to, iisa lang na manufacturer to. Kumbaga, magka-sister company silang dalawa. Akaso tsaka yung Dragon Touch. Tsaka, isa pa, itong dalawang model na to, itong V50 tsaka yung Vista 5, iisa lang talaga sila na modelo. Magkaiba lang yung pangalan sa different market. Tsaka yung casing nila, yung kanilang housing, magkaiba. Pero iisa lang yung hardware tsaka firmware. Okay? So, ito yung ito na luma. So, bubuksan na natin to. Wow. Ito yung starter. Ito na siya. Ito na siya. Ayan. Ito na siya guys. Ito po yung front niya. Tsaka ito yung side. Ito naman yung sa kabila. Taas. Tsaka ito yung kanyang back door. Okay. So, i-compare natin siya para makita nyo guys kung gaano sila ka-similar. Magkaiba nga lang yung housing nila, pero same lang, yan o. Magkaiba lang yung housing nila, yung power button, magkaiba yung itsura, yung camera, magkaparehas. Tapos dito sa taas, magkaparehas, may LED dyan, power button, tsaka yung speaker grill. Sa likod, ganun din, magkaparehas sila. Tapos sa gilid, parehas din. Parehas na parehas yan sila guys. Magkaiba lang yung branding tsaka yung modelo. Pero parehas na parehas talaga sila guys. Sister model. Hindi lang sila sister company, sister model. Magkapatid talaga sila guys. So, ito yung pinaka gusto ko na part guys. Pag may mga bagong gadget. Ito. Sarap nito sa pakiramdam mo. Tiyang! Tapos, oh yeah. Nice. So, i-on na natin guys. Pindutin lang natin itong power button. Ayan. So, pindutin lang natin itong English.
Tapos skip lang, skip. Yan, no card. Wala pa siya kasing memory card. So ito po yung ano niya, screen niya. So halos parehas lang talaga sila ni ano, Dragon Touch. Yan. I-on din natin itong isa. Ayan po yung ano nila, pagkakaiba nila. So ganyan sila guys. Kita mo kung ano. Halos magkaparehas lang yung kanilang ano, yung kanilang user interface. So magkaiba pala sila ng ano. Dito sa modes, yan. Bali pinag-isa lang ni Dragon Touch yung modes niya. Pero dito sa isa, magkahiwala yung video tsaka yung photo. Ayan o. Video dito tapos photo dito. So, bali ito pala guys, updated na to na version ng ano, ng V50X. So, nag-research ako, malalaman mo na updated version siya kasi makikita mo yung battery icon niya puti. So kung i-compare mo dito sa ano, base dun sa na-research ko, yan daw yung, dyan mo daw lang malalaman kung yung updated version yung ano mo, yung V50X mo kasi puti na yung icon ng ano, ng battery. So tingnan, subukan natin tingnan sa settings kung ano yung kanyang version. About SNAX. Yan o, version 2.0 na siya guys. Ayan o, kikita nyo. Yan po yung kanyang version number. Yan, V2 na siya guys. Pero itong Dragon Touch na to guys, na ano na rin to, na update ko na rin to. Kasi nung una ko itong nabili, itong Dragon Touch na to, hindi kasi to ano hindi kasi to compatible sa external mic, kaya kailangan ko tong i-update ang kanyang firmware para pwede mo siya lagyan ng external mic. Pero pagkabili mo nito right from the box, hindi talaga siya pwedeng lagyan ng external mic. Pero update lang, yun, nagkaroon na siya ng support sa external mic. Makikita mo dito. Ano ba yun? Mic. Ayan siya guys. External microphone. Yan. So same din sila dito. So dito microphone. Ayan, built-in on external. May konting kaibahan lang sila sa ano guys, sa kanilang user interface, pero ano pa rin, same pa rin sila ng mga ng firmware kasi. Ayan o, kahit yung layout makikita nyo pare-parehas lang halos. Okay, so ito guys, meron siyang zoom. Isa na to sa pagkakaiba niya, meron siyang zoom dyan. Ito wala tong zoom. Bago ko makalimutan, ito si Vista 5, napalitan na to ng lens. Hindi na original ang lens nito. Hindi na siya, sadly, na ano siya, nagasgrasya yung lens nito, nagasgas. Tsaka ito sa Vista 5 ko, ano na siya, yung nabili ko to 2020. So magpo 4 years na siya. Dahil sa paggagamit ko, kasi ito yung main camera ko lang talaga. Nung bumiyahe kami ng Leyte, naulanan siya, sadly nasira yung kanyang internal microphone tsaka yung kanyang speaker, kaya wala na tong sound. Pag nagre-record ka na walang external microphone, hindi na siya makaka-capture ng sound. Tapos kung pakikinggan mo yung video dito sa kanyang screen, wala na ring sound kasi wala na rin siyang speaker, sira na. Kaya kailangan doon mo lang sa cellphone talaga ita-transfer mo muna yung video sa cellphone bago mo siya mapakinggan kung ano na yung
Ano mo. But anyway guys, pag-usapan natin ito si B50X ng Akaso. Bakit ito yung pinili kong bilhin? Na basically, parang ito lang din yun eh. Ito lang din. Bakit ito yung pinili ko? Okay, so ito si B50X guys. Lumabas to nung 2019. Nung pagkalabas nito guys, ang daming nag-review dito, lalo na sa ibang bansa, sa Amerika, sa UK. Ang daming nag-review dito. At ito yung tinaguri ang the best action camera for its price. Nung nilabas to, ito ang the best action camera for the price. Sa price niya. Nung nilabas po ito guys, dito sa Pilipinas, ang halaga po nito ay nasa 5K. So nung nakita ko to sa online, nung nakita ko to sa Facebook, so hindi ko to binili agad kasi naghanap muna ako ng alternative. So luckily naman, meron nga siyang alternative na minamarket dito sa Pilipinas, which is itong Dragon Touch. Na same lang din naman nito. Kaya ito ang binili ko na mas mura ng konti dito. Pero now nga, itong aking Vista 5 is medyo nagkakaedad na. Kailangan na itong maging secondary camera. Kailangan na siyang palitan bilang primary camera. So, ito na lang yung kanyang kahalili. Ito na yung kapalit niya bilang primary camera ko. So, bakit ito ang binili ko? Unang-una guys, tested na to. Marami ng reviews, marami hindi ka na matatakot bumili nito kasi marami nang nag-test nito at nagpatunay na maganda talaga siya. Pangalawa, compatible siya dito. So, meaning to say, iisa lang ang battery nila. Pwede akong bumili ng battery na iisa lang. Same lang sila ng battery. Pwede akong bumili ng maraming spare battery para sa kanilang dalawa na kaagad. Tapos, pangatlo, itong B50X, kagaya rin itong Dragon Touch, madali lang palitan ang lens nito guys. Marami kang option para palitan ng lens kung sakaling masira man yan. Yan. Tapos isa pang reason na bakit binili ko itong B50X, ang binili ko ay yung kanyang stabilization guys. Number 1 talaga ang stabilization nito sa mga camera sa kanyang price point or beyond. Marami akong pinanood sa YouTube ng mga ibang modelo ng camera. Gusto ko nga talaga yung dual screen. Kaya ang nasa radar ko talaga is yung SJ-Cam na SJ8 dual screen. Tapos yung Brave 7LE ng Akaso din. Kasi yun yung nasa budget bracket ko. Kaso, nung pinanood ko sila sa YouTube is lumalabas talaga na talo sila nito pagdating sa stabilization. Ito pa rin talaga. Ang makakapantay lang nito guys sa stabilization quality ng camera na to is yung bagong Brave 7 at saka yung bagong Brave 8. So ang Brave 7 guys, nagkakahalaga na yun ng 8,000 mahigit. Tapos yung Brave 8 nagkakahalaga na rin ng 9,000. Samantalang ito guys, papakita ko yung price niya. Magkano lang yung price niya. Nung lumabas ko nung 2019, ang price niyan is almost 5,000, 4,900 ang price niyan. Pero ngayon, nabili ko lang siya sa halagang, ayan guys, nabili ko lang siya sa halagang 3,896 guys. 3,896 na lang siya. Pagdating ng 4 year. But still guys, the best pa rin to. The best pa rin to sa kanyang price. Kung pag-uusapan natin yung presyo, the best pa rin siya na camera. Base sa mga review. Number 1 to na most reviewed na item sa Amazon. Doon sa yung online shop doon sa Amerika. So, kaya ito yung pinili ko na magiging kapalit ni Dragon Touch. Hindi naman siya kapalit pala. Magiging primary na siya. Ito na si magiging kong secondary. Sa mga B-roll, ganyan. So, sa susunod na mga video guys, kalikutin pa natin to ng mas maigi. Ngayon,
wala muna kasi wala pa siyang memory card na sarili niyang memory card. So sa susunod na video, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung kaibahan niya dito. Kasi kahit na the same sila guys, meron pa rin silang pagkakaiba. Kaya medyo kakalikutin natin yan sa susunod na video. So, yan guys. So guys, salamat po sa panonood nyo po, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please consider subscribing to my channel, TJ The Novice Rider. Meron din po akong Facebook page. Same lang din ang pangalan ng YouTube at Facebook page ko po. So, until the next video guys. Ciao!